Ito po yung buto niya, oh. Maliit din lang, pero compare sa mustasa ay napakalaki. Dito muna tayo. Magka isa-isa lang sa pechay. Lambot ng lupa. Lambot yung lupa. 40 pesos. Mana mambon-ambon. Ayan, magandang buhay. Kakatapos lang po namin sa kainan. Tiningnan ko yung aking orchids. Mukhang kailangan po, water lang ang kailangang i-dilig natin para naman healthy. Tapos bala ko mag-tusok na ng magtanim na tayo ng radish, mga farmer. East West Speedy Batch. Tingnan natin. Malalaki ang buto nito. Hindi na kailangan i-direct na natin kasi kaya naman yan. So ito, so kailangan natin pag summer siguro 2 times a day din, ano, kung kailangan natin. Ito tubig lang, wala po akong ibang inilagay, water only. Kailangan niya na alam nyo naman ang orchids, parang kulang pa ata ang tubig. Yan yung price niya, 600 yung walang bulaklak. Ano naman natin yung may bulaklak, pero pagka medyo maganda presyo kahit may bulaklak, titirahin natin yan. Gugupitin na pala natin yung mga ganyan, diba? So ako'y nag-i-enjoy dito. Ay, mga darating pa tayo. Galing pa ng mine ko galing pa ng Davao, mga farmer, mga nagla-live na galing Davao. So okay naman, legit naman. Nabilhan natin itong mga banda na yan sa kanila galing. May dendro ako na inaabangan. Abangan natin. Mukhang nandyan yung awitan na yan ay kanya Jomar yata yan. Naririnig niya. Pero mukhang uulan naman, pero ayokong umasa kasi itong ulan na to minsan mahina lang naman, di ba? Hindi naman yung ambon. Mas maganda na madiligan natin. Uy, may fungus ba yan? Saktong-sakto. Grabe baby, ano kaya? Ang tagal pa siguro niyan. Ganda talaga, bibilin mo ganito na blooming size. Ito kayo naman laging inuulan, so okay lang yan. Kukuha tayo ng stick, yun ang ating ipang tutusok.
yung ipang ano natin, pang gaganon. Tapos doon gagawa tayo ng parang hole para doon natin iuhulog yung mga buto. Ayan, so umpisa tayo dito. Radish ang unang ilagay natin. Ayan, tinangnan nyo, tinanggalan ko po ng bunga yung tinanggal ko yung mga bunga niya. Tingnan nyo, nagdahon siya, bulaklak. So ganun po ang yung iba na ginagawa, hindi na hinahayaan na magtuloy yung mga bunga nila para mag-concentrate sa dahon. Uminom na ako ng oregano. Shoutout pala kay Ate Marisa Kristovich. Ayan, sabi niya, wali ko uminom ka na ng oregano. Sabi ko, ate, wala pa sa baga, pero nararamdaman ko pa kumakaway-kaway na sa baga yung sipon natin. Kaya sabi ko, teka, uminom na ako ng oregano. Uy, ayan. Dito, tingnan natin. Uy, tingnan nyo naman ano yung ating ganyan. Ko, matagal-tagal pala gagawin to. Ito yung ating mas mataba. Hindi naman tayo may distansya lang ng konti. Imagine nyo lang. Uy, teka, medyo medyo papalayo yan. Kang bato ka alam kung tama bang distance natin. Siguro mga 5 by 5 inches. Siguro. Medyo layo-layo din natin kasi malaki ang dahon nito Ayan, panalo na naman po yung ating kainan ngayon. Tayo ay nagpapasalamat palagi dahil blessed tayo. Ayan, panalo na naman. Dexter, panalo. Tinuturuan ko kasi siya ng ako yung alagaan mo ng maigi mga guest. Di ayos. Uy, teka lang, mukhang ayun lang ang problema sa dapat pala medyo mahaba, pero karating naman tayo dyan. Pusing ko lang to. Ito po yung buto niya maliit din lang, pero compare sa mustasa ay napakalaki na to. So isa lang pong ilalagay natin. Ito naman mataas naman ang germination rate nito. Papalitan na lang natin pagka hindi tumubo. Sayang naman po kung dadamihan na dalawa o tatlo, isa lang. Tapos itong kulay-kulay na yan, yan? Yan po ay baka may fungicide na rin nakasama at insect repellent. Ayan, insecticide na rin kasi para hindi po langgamin, kaya po may mga kulay yan, ganyan. Pero pinakamaganda, bukas spray tayo ng panglanggam. Pero kung nakikita ko wala naman, ayan, yan ang magaling mga farmer, tingnan nyo. Diba? Ayun lang. Yan ang sinasabi ko matinik itong asong to. Pinakitaan pa talaga tayo wala na akong solusyon.
Wisit na siya, dog na to. Ay, naku, ang kulit. Ayan. Apo pa ni Marjo yan, mga ka-farmer. Kalahi ni Marjo yan, yung namatay nating aso. Yan, mahal natin yan. Alang medyo may kakulitan yan. Minsan nasasaktan natin eh. Sa kakulitan. Alam niyo, sobrang kulit. Kakalmutin ka bigla. Yan, minsan nasasampal ko eh. Tapos kakagatin niya yung short mo. Sumasabit yung ano, yung alam mo yun, yung ngipin niya. Pasaway yan eh. Parang ko ibibidyo ito. Hawak ko yung bihira, no? Yan o. Hop. Oh, dito muna tayo. Mga isa-isa lang. Isa-isa lang. Hirap, tiyaga talaga to. Tiyaga po ito, tiyaga. Pero sabi nga nila, ang may tiyaga may tino. Oh, busan na naman tayo ng battery. So ayan, hindi ko pa alam kung saan ko nakita yung aking shovel. Stainless. Ayan. Ito, nagtanim ako nito sa sa may likod ng guest room. Parang lang nabuhay. So subukan uli natin. Try uli natin to. Spinach po to. Yan, okay na. Medyo ang tabon, konti lang. So tingnan po natin kung tutubo ano. Ano ba itong mga fake na to? Ano to eh? Sa ano to? Ipil-ipil. So tingnan natin nasaan na yung aking stick ng teteng. Stick ko kinuha. Ganun ko pa naman. Where are you? Talaga nga naman oh. Ayun, bagong stick na naman. Lagay ko, nadala ko sa baba yung stick sa bahay. Ayan, sa may ay, mas pantay na ngayon. Ay, may langgam. Patay tayo. May langgam. Palagay ko nilanggam din yung ano natin eh. Kailangan isprayan to Delicates. Kailangan isprayan. Ganda kasi pinapawisan ako. Exercise na rin yan eh. Ganda. Tagaktak po ang pawis ko eh. Kumbaga yun pa lang habol mo na eh, di ba? Ganda na eh. Kaya lang tabingi. Tabingi boy. Ano to? Wala namang roots to. Dahon lang naman. Kaya medyo dikit natin ang konti at malay natin. Malay natin. Walang tumubo. Ibig sabihin palpak yung nabili nating seed. Inchik pa naman. Inchik pa naman. Malaki naman ang mga buto. Oh. Who's that? Ni Rambo, wala sila dyan, umalis sila. Maganda tong lupa na to, buhaghag. Tulo sipon ko, pati pawis ganda. Excited na kasi ako kaya hindi na ako mapakali eh. Tingnan nyo, libog yung ano natin pa. Excited na ako eh. Sprayan ito Uy, kung sasandal dyan, mahulog ka.
Ayan oh, mukhang grabe ang dilim. Mukhang uulanin naman tayo. Kaya hindi na ako didilig. Tingnan natin. Hindi tayo magdidilig. Kailangan ma-spray to bukas ng insecticide. Papa-sprayan natin yan lahat. Tanakpan lang natin ng unti para ano, tingnan natin kung tutubo ito. Tanim na ako dito kahit dun sa ano, hindi walang tumubo. Di ko lang alam, baka nalanggam din. Tingnan natin to, second chance. Ano kaya ako gagawin? Kaya ba kamay? Sabi ko kasi kay Kongkong, yung style ko ng pagtatanim ng mustasa, mahirap kasi yung transplant. Yung transplant po maganda din, kaya lang pagka hindi mo po nabantayan yon, ang problema nun ay mamamatay. So ganito ang style ko. Pag tumubo na dyan, kasi mahahaba po ang tangkay nun, iipitin na natin ng lupa. Kanalan mo lang. So ganyan siya gagawin natin. Magaan na, maano naman yung lupa malambot. So wala tayong problema. Yan nga lang pagdating doon, yun nga sabi nila, yung disadvantage ng malaking bed. Tama nga, galing din diniscuss niya. Sabi niya pinakamaganda daw 4x8. Ito kagaya nito, kaya lang nga may nakaharang mahirap ikutin pa rin. Sama ng oregano, lasa. Technique po sa pag-inom ng oregano, pag ininom nyo huwag kayong hihinga. Takpan ninyo yung baga, huwag kayong hihinga sa ilong para hindi nyo maamoy, kasi baka yung amoy medyo masuka kayo kung di kayo sanay. Ganun. So eto, gagawa natin ng kanya-kanyang style Meron naman ang ginagawa, sinasabog na tapos ire-replant na lang. Okay din naman yun, pero ako kasi gusto ko hindi na ililipat, ganyan na siya. Mas maganda yan kaysa sa ano, yan nga lang medyo bubudbud mo na yan dyan. Tapos pwede mo naman, pag makapal naman masyado, pwede mong gamitan ng thinning method. Ibig sabihin babawasan nyo na po, wag nyo nang isugal. Pero yung iba naman ang ginagawa, hinahayaan lang pong makapal, kasi may mga matatalo, yung maliliit may lalaki. Pag inharvest mo na yung malaki, yung maliit naman ang susunod na lalaki. May ganon yung ano, ang ginagawa nila. Yung pwede nyo rin na isabog lang di ang kapal-kapal. Ang problema po noon, dahil hindi po nakaano yung ugat, nakailalim, dahil kunyari tumubo lang dyan, hahaba siya, hahaba. Ang mangyayari, paano mo tatabunan? Hindi kagaya nito, naka-ready na, tutulak na lang natin, maiipit na siya. Kasi pag inulan, lalo na ngayon po, tag-ulan, madadapa lang siya, wala, masisira lang po yung inyong tanim. Experience ko na yan, kaya ayan, sinishare ko po sa inyo. Kaya ito yung pinaka best na naisip ko na gawin, yung ganito. Kasi ito na yung umaga, pagka humahaba siya, tatabunan nyo ng lupa, nakaano na siya, nakabaon na yung ugat niya, na hindi mo dinidisturb, hindi mo binubunot. Yun yung aking paraan. So dito muna tayo, tapos lipat tayo sa kabila. Ayan, ito yung pagga-garden mga ka-farmer. Ganyan lang, pinapawisan ka pa, diba?
So ihuhulog natin yan, yung mustasa, pechay, yung bok choy, iisa-isahin natin yan kasi medyo ano yun, critical. Medyo maselan. Hindi ko nga alam kung kaya niya iinit. Sana kaya niya iinit. Shoutout pala kay Tita Aida Gascon. Ayan, tita, kumusta ka? Sana nanonood ka. Alam ko mahilig ka sa tanim-tanim din. Tita Ligaya, syempre. Ang aking mother in the other time zone. Yan, Tita Ligaya mahilig din sa, pares kami ng hilig, palengke, halaman. Ayan. Oh, dun tayo sa kabila. Ay, sarap. Sarap mga farm. I'm enjoying. Sana wag muna umulan. Tatanong kayo, ano pang ginagawa ko, ba't hindi pa ako pumunta ng hospital? Sina Bebe na muna pumunta at si Saysay, at magmamaritesan pa yung dalawang yung mamaya papalitan ko na lang si Saysay. Sabi ko magbablog pa ako. Uy, mga buto ng akasya. Ayan, tumutubo. What's this? Problema natin ito, baka umulan naman ng ano, no? Sana ano natin to, baka ulanin naman, magbagsakan, ano. Masyadong malalim, di naman po tutubo. Yan ang problema. Tita Susan pala, yan, mahilig din flower naman ng kanya. Tita Susan. Ganda nito. Tubo natin. Ito yung hinahabol ko mga ka-farmer sa pagbe-vegetable garden. Yung papawisan ka, sasakit yung likod mo, okay lang yan. Uy, daming fertilizer hindi evenly yung pagkakaano may uling-uling pa. So pechay, ganito din pong gagawin natin sa pechay. Lambot ng lupa, lambot yung lupa, hindi nahalo ng maigit ni Kongkong may parting puro ano pa. Ayan, pupunla natin bukas pok choy kung may time tayo, dahil si kuya waiting na rin sa kanyang paglabas. Pahinga muna tayo. Sana umulan, no? Pero tama lang, huwag naman masyadong tatlong may pasok bukas, terno na naman itong dalawa. Anong ginawa niyo doon? Anong ginawa niyo? Ba't wala tao sa lechonan? Wala si na mama mo, umalis eh. Saan? Nanay ni si Ma. Pasok naman bukas. Saturday, Sunday, nasa amin yan si Sima. Amin natutulog. Doon sila sa roof deck. Oy, yan na. Sana magbunga itong ating ginagawa na to dito, yung technique natin na to. Pero naalala ko dati doon sa mustasa, ginawa ko din, di ba, doon sa ating okay naman.
Ano lang talaga, tututukan mo. Lahat naman ng bagay, di ba? Tututukan mo. Isang linya pa to. Kasya pa. Tututukan lang natin. Tsaka importante na pagka tumubo na, may sprayhan natin ng pang insekto, uod. Dahil talaga pong talagang ang kalaban na andyan lang. Napakahirap. Hanggang naandyan lang sila. Oh, tingnan nyo. Sana may mga ma-inspire tayo, di ba? Ang Ka-Farmer Tani de Jesus, kumusta ka? Ayan. Ating kaibigang pastor. May God be with you all the time. Ayan. Tayo sa kabila. Kaya lang medyo mahirap to dahil tayo nakayuko. Sabi sa Bicol, nakatukro. Ayan mga ka-farmer. Ganda ng lupa. Hindi po siya buhaghag siya. Kaya tayo dito, magsasucess tayo dito. Magsasucess tayo dito. Tsaka mataba yung lupa natin. Siyempre yung mga ating kaibigang basher, sasabihin na naman, palpak na naman yung ginawa mo. Ay, talaga naman. Gumawa din kayo ng diskarte ninyo. Diba? Ito yung diskarte ko. I'm happy with this. Yan talaga. Ano to? Bukas papa-sprayhan ko to kay Kongkong. Pawis tayo Sarap. Pinawisan ka na, may pagkain ka pa. Oh, di ba? Ayan ang pagtatanim-tanim. Sakto tayong wala masyadong mataas kasi baka magbagsakan, pero okay lang yan. Umagsak, tutubo pa rin naman. Kaya lang yung lupa nating ibabagsak pagka sila tumubo na. Yun ang kailangan natin. Pero kung nakalinya naman yan, okay lang. So mayroon na tayong radish, spinach at mustasa. Susunod naman ay ito, mahaba-haba. Dapat pala pechay na to, no? Mas masarap ang bok choy na lang to, pechay. Bok choy, pechay, kangkong. So mayroon pa tayong radish, spinach, mustasa, pechay, kangkong, bok choy. Dalawa, baka magmustasa tayo, dalawang mustasa. Tapos isang pechay, mahaba din naman yan. Kangkong siguro dalawa, o magtatlo tayong dalawang kangkong din kasi gagamitin natin sa sa kainan. O di ba? Chinese kangkong, sosyal. Malay nyo. Malay natin. Bilis lang po. Ang gagawin ko diyan, ang pag nag-harvest ng let's say papalitan agad. Pero mapuputol yan. Hindi po yan natin magagamit palagi. Sabagay, linggo-linggo lang naman pala pwede siguro. Huwag ng araw-araw. Linggo-linggo lang naman Sabado-linggo. Baka pwede. Possible. Dalawang kaya siguro. Dalawang bed. Isa na lang. Uy! Tatlo tayo ngayon. Diba? Galing Okay. Kung ganito ang gagawin natin. Yan ganyan.
Hindi naman po masyadong makapal. Yung sakto lang na ano. Para hindi naman 40 pesos lang naman po itong na ano ko biniling butong to. 40 pesos. Ayan na, ito na. Plastic lang. Para lang siyang ano. Pero ang dami na nito. Ang dami na niyan. 40 pesos. Sana mambon-ambon. Pag hindi, bukas didilig tayo. Tutubo kagad to. After 3 days, 4 days, ang kikita na natin to, magge-germinate na. Tapos after ilang siguro 1 week, 10 days, pwede na tayong mag lagay ng lupa unti-unti. Ang galing, pagtanim na kaagad tayo. Excited Sabi ko nga kahapon, sabi ko busy tayo, hindi ako makakapagtanim kasi pala ko talaga ngayong linggo pagkatapos nung kainan duty ay grabe, sumakit likod ko kakachap ng lechon. 33 kilos po ang chinap kong lechon ngayon. Maliit lang kasi yung baboy. Sipin nyo 40 plus po yun, no? Dalawang 40 plus 30 kilos lang ang napagbentahan. Talaga, gumagaan talaga. Plus syempre yung mga malalaking buto hindi na natin sinasama. Pati yung trampilya, siguro mga 2 kilo din kada baboy trampilya. Hindi man natin sinasama yun taba yun sa belly. Salamat. Hindi na natin tatabunan yan. Ganyan na lang po yan. Tutubo naman yan Hindi na po natin yan tatabunan. Alis na ata si Erika. Kasama na si Jello. Uwi si Jello ng Baguio. Punta na sa nanay niya. Yan. Nasa Baguio po at ang kanyang pamilya. So bibisitahin niya na doon. Opya. Sana po mag-success tong ginawa natin at para naman na okay. So kaya pa ba natin? Hindi na kaya. Ayan. Ay, salamat sa lakas ang binigay sa akin ngayong hapon. Ayan. So nakapag tayo kaninang umaga, fish amino acid dito sa side na to. Bukas naman doon siguro, God willing, makapag fish amino acid tayo. Tapos schedule na rin uli natin yung Magnum sa mga niyog. Tapos fertilizer sa niyog, siguro mga 2 months pa from now maglagay po ulit tayo. Bukas ang schedule natin ay mag-spray po ng insecticide sa mga lupa, sa mga beds natin para mamatay po yung Magnum na rin siguro para kalaban po ng langgam talaga. So Magnum ang ilagay natin. Sprayan natin, especially itong mustasa, paborito din nila yan, baka tangayin lang nila. So ang gagawin natin yung bok choy siguro susubukan kong ipunla. Papakita ko sa inyo yung way naman ng east-west na pagtatanim ng bok choy. Ipupunla natin kasi medyo malaki po yung buto nun compare sa mustasa. At yung kangkong, ganun din, ibubutas-butasin din lang natin, tapos ihuhulog natin sa mga hole na maliliit, so tutubo na yan. Yung kangkong naman walang problema yan,
Sa tingin ko yun yung pinaka easiest way na easiest na ma-germinate natin. Tapos yung pechay, ganun din style natin. Ganun din po, gaganyanin din natin. So susunod natin pechay. So pechay, kangkong siguro dalawa, and then bok choy, baka mustasa isa pa doon. Meron pala tayong subukan natin yung arugula pala. May arugula pala ako. Arugula. Subukan natin yung arugula. Pwede nating i-mix lettuce tsaka arugula, no? Half lang. Tingnan natin kung mapapa tubo natin. Arugula and ano bang tawag dito? Lettuce medyo maliit ang chance natin dahil mainit pa ang panahon. Pero ngayon tag-ulan, malay natin. Pero we'll see. Medyo maselan So ayan po mga ka-farmer. At ayan naka-uniform pa tayo. Napakain ako ng ice cream kanina doon. Dami daw tira. Wala nang gustong kumain. Nako, patay tayo. Wala pa naman akong gulay ngayon dyan. Bukas na tayo mamalengke. May utang pa pala ako sa ayun, ka-farmer Jonathan De Belen, nagbigay po siya ng 2,500 pesos, di ko pa nakiklaim, para po sa mga tropa. Ayan brother, di ko pa nakiklaim dahil busy tayo, tapos si Neo na hospital pa, so hindi pa ako nakakapunta ng palengke. Matagal-tagal nilang kakainin yun ay palabok, pampalabok, pang Jollibee. Pakainin natin yung magasarap na merienda brother, para tuwa naman sila. So ayan, lagi hindi ka talaga makakalimutan Jonathan. So ayan, at okay na mga ka-farmer, hintay na lang natin ito. Medyo, although meron pa akong in order na ibang din ng spinach. Ang dami palang klase, no? Alam nyo ba yung alugbati? Spinach din pala mga farmer. Okay ba? So, ngayon ko din lang nalaman nung nagsasearch ako ng spinach. Kasi yung spinach ni Papa, yung favorite niya, yung malalaking dahon, parang hindi kaya yung sobrang init. So meron na inaano sila na spinach na yun na nga yung alugbati. Kaya lang hindi ko type yun Yun pala yun. Yung alugbati na green and yun nga yung reddish maroon, parang ganon. Ayun po, radish. Ito naman east west, malamang sa malamang tutubo ito. At buwagag ang lupa, kaya most likely ay makakapagpalaki. Yun lang naman ang kailangan niya. Plus syempre kailangan natin ng search natin kung anong mga requirement na fertilizer maglalagay tayo. Kasi may siya may di ba root siya so kailangan niya ng ibang fertilizer. Kasi ang green leafy vegetable more on nitrogen. May NPK pero more on nitrogen. Yun lang naman ang kailangan nila para sila ng malalaking dahon So ayan, 3 bed nagawa natin ngayon. Bukas gi-spray tayo ng insecticide and then proceed tayo sa kangkong and pechay. So hopefully yung mga avocado natin, tagal pa naman yan, magagamit pa natin yung bed ng mga 1 taon. Then tingnan natin kung saan natin pwedeng ilip. Hindi naman natin palalakihin to ng avocado, ititrim natin to. Hindi natin palalakihin yan. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay. It's a beautiful life, sabi nga nila, beautiful life. Orchids natin, spray na natin ng tubig lang muna. Ayan.